Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganoon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang unang kabanata. Nakahiga si Karen sa kama niya at nagpapaantok nang tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan ng best friend niyang si Fichu sa screen. Napabuga siya ng hangin. Alam na niya kung ano ang sasabihin nito. Bruha! Anong balita? Sino ba yung lalaking yun? Bungad ng malanding tinig nito. Isang papasikat na fashion designer si Fichu na Pocholo ang tunay na pangalan at nagmula sa isang mayamang angkan sa Batangas. Isang new corner na young actor ang karelasyon nito sa kasulukuyan. Si Miko Duran na nagmula rito sa mayamang pamilya sa Quezon. Nagdi-dinner sila noon ni Gerald sa isang Friends restaurant sa Makati. Nang makita sila ni Fichu at ng dalawang pinsang babae na kasama nito. Gulat na gulat ito dahil hindi nito kilala si Gerald. Si Gerald, sabi niya. Nakilala ko last week nang mag-show kami sa Alabang. Isa siya sa mga sponsor. Lumapit siya sa akin at nagpakilala. Hiningi ang number ko. Nang tumawag the other day, nag-i-invite na mag-dinner kami. Kaya, ayun. Nag-dinner nga kami kagabi. Sino naman yon? In fairness, gwapo ha? Taga saan siya? Taga Imus, Cavite. Yes, gwapo nga. Hindi naman ako nakikipag-dinner sa kanya kung hindi siya gwapo, no? Anong work niya? Ilang taon na siya? Dali, magkwento ka na. Relax ka lang. Natatawang sabi niya. Dumapa siya sa kama bago nagsimulang magkwento. Gerald Legarda. Ang buong pangalan niya, 34 years old, abogado at businessman. May factory sila ng marshmallow sa Imus. Siya at ang dad niya ang nagpapatakbo ng business. Only child siya. Patay na ang ina niya kaya ang daddy na lamang niya ang kasama niya sa bahay. Graduate siya sa UP Law School. Top 6 sa bar exam. He's driving a BMW. Sinundo niya ako kanina. Good guts. Good guts yan. Do you like him? What's not to like about him? Paano na si Randy? Tanong nito, ang tinutukoy ay ang masugid na manliligaw niya. Fashion model din si Randy tulad niya. Gwapo ito at nagmula sa isang de buena pamilya. Gusto rin naman niya ito. Sa katunayan ay ilang beses na silang nagde-date. At naisip niya na sagutin na ito. But tonight, she had decided that Randy was not for her. Si Gerald na ang type niya. Nag-e-enjoy siya sa company nito. Pakiramdam niya, masarap itong magmahal. Sorry na lang siya, sabi na lamang niya. Crush ko si Gerald. So, nanliligaw na ang Gerald na ito sa'yo? Ano pa bang reason sa pag-i-invite niya ng dinner sa akin, hindi ba? Saka, in-invite niya rin ako na mag-spend ng weekend sa Tagaytay. I just might say yes. Well, ikaw ang bahala. Nagchikahan pa sila ng kaunti bago magpaalam si Pichu. Pagkatapos ng usapan, ay umayos na siya ng higa at iniisip na naman si Gerald. Hindi tulad nito, na solong anak. 5 silang magkakapatid. May kambal na kapatid siya na nasa college sa probinsya nila. Ang dalawa ay nasa high school pa lang. Parehong public high school teacher sa hometown nila
Sa Angeles City ang mga magulang niya. Siya ang panganay at kaya lang siya nakapasok sa Centro Escolar University sa Manila ay dahil valedictorian siya noong high school. Kaya naging scholar siya. Nursing ang kurso niya. Nung nasa second year na siya, nakilala niya ang isang talent scout na part-time professor sa College of Nursing. Nagandahan ito sa kanya at dahil matangkad siya ay hinimok siya nito na mag-audition sa modeling agency ng kaibigan nito. Sinamahan siya nito roon. Natanggap siya agad sa Metro Modeling Agency at mabilis na nabigyan ng break. Na maging sunod-sunod ang show niya, medyo napabayaan na niya ang pag-aaral. Dahilan para mawala ang scholarship niya. Nagpatuloy pa rin siya sa pag-aaral. Nang sumunod na taon, hindi na siya nag-full load para makapagtrabaho pa rin siya. Part-time na lang ang pagsushow niya dahil gusto pa rin niya na i-prioritize ang pag-aaral. Inabot din siya ng 5 taon sa CEU bago siya graduate dahil sa trabaho niya sa fashion world. Hindi niya pinagsisisihan yon dahil malaki ang nagawang tulong niyon sa kanya at sa pamilya niya. Nakabili siya ng condominium unit sa Lion Park Residence sa Parañaque. 2 taon niyang hinulugan ang 2-bedroom unit na yon. Balak niyang bumili ng kahit second-hand na kotse kapag katapos na ang board exam niya. Kapag nakapasa siya, saka lang siya makakahinga ng maluwag. Gusto ng mga magulang niya na maging registered nurse siya kapag nakatapos na siya. Kahit wala siyang balak na magtrabaho bilang nurse in the near future. Gusto pa rin niyang ipagpatuloy ang karir niya sa modeling. Bukod sa mas malaki ang kita, feel niya na magiging glamurosa siya. Kapag naging nurse siya, kakailanganin niyang magpaalam. Maski sa nail polish, naghikab siya at tuluyang nakatulog. Kinabukasan ay ginising siya ng maagang tawag sa telepono mula sa Metro Modeling Agency. Si Miss Ann ang tumatawag, sekretarya sa agency. Karen, may naka-schedule na show next week sa Cebu. Saturday night yon pero Friday ay nasa Cebu na kayo. Gustong ipa-confirm ni Ma'am Richie kung okay ka lang. Napanguso siya. Gusto ko sana Miss Ann eh. I love Cebu pero busy ako sa review eh. Alam nyo naman, bukod doon, natanguan na niya si Gerald sa weekend vacation na imbitasyon nito sa Tagaytay. No problem. Alam naman ni Ma'am Richie na busy ka sa review eh. Pero dahil isa ka sa favorite niya, pinatawagan ka pa rin niya hoping na kung pwede ka lang. Next time na lang Miss Ann. Okay. Good luck sa board exam. Thanks. Tumingin siya sa orasan. Bumangon na siya at nag-ayos ng sarili. Bago maligo ay naglinis muna siya ng bahay. Saka nagluto. Kinahapunan, lumabas siya para mamalengke. Nagpiprito siya ng tapang bangus para sa hapunan nang tumunog ang doorbell. Si Gerald ang napagbuksan niya. Nakangiti ito habang hawak ang isang bouquet ng white roses. Good evening, Karen. Gerald, ginulat mo naman ako, sabi niya. Pinaupo niya to sa sopa sa sala bago tinanggap ang mga bulaklak. Salamat. Inilapag niya yon sa center table. What's cooking? Tapang bangos. Really? Paborito ko ang bangos. Natawa siya. Really? Ha? Pwede bang makidiner? Sure, thanks. Bukod sa tapang bangus, ay nagluto rin siya ng chop suey. Tinulungan siya nito sa pagluluto. Pagkatapos ay magkatulong din silang naghain at masiglang nagkwentuhan habang kumakain. Marami siyang nalaman tungkol dito. May political ambition pala ito. Gusto raw nitong maging congressman o kahit alkalde ng Imo sa darating na eleksyon. Hanggang sa matapos ang hapunan
ay nagpatuloy ang kanilang kwentuhan sa sala. Pasado 11:00 na nang magpaalam ito. Hustong bubuksan na niya ang pinto para makalabas ito nang lingunin siya nito. Wala ba akong baon? Baong ano? Nagtatakang tanong niya. Good night kiss. Ah, napangiti siya. Langya ah. Sabay umang sa pisngi nito. Kinintala naman siya nito ng halik doon. Good night. Ingat. Isa pang kiss. Ungot nito. Bago pa siya nakatutol, ay mabilis na itong yumuko at biglang sinakop ang kanyang mga labi. Nag-init ang magkabilang pisngi niya. Nang makahuma, ay siniko niya ito sa tagiliran. Paul yun ha? Tumawa lang ito. Good night Karen. Dream of me. Nakangiting sinundan na lamang niya ito ng tingin habang papalayo ito sa kanyang unit. Sa private cottage ng pamilya Legarda sa Tagaytay humantong sina Gerald at Karen ng Biyernes na yon ng gabi. Walang katiwala sa cottage, kaya sila lang ni Gerald ang naglinis ng malaking kwarto. Pagkatapos maglinis, tinawagan nito sa telepono ang isang sikat na restaurant sa Tagaytay City. After almost an hour, dumating ang in-order nilang pagkain. Masigla silang kumain. Pagkatapos ay niyaya siya nito sa balkonahe. Saka nagbukas ng vodka. Let's celebrate, nakangiting sabi nito. Celebrate? Ng pagiging mag-o natin. Sinagot na ba niya ito? Pero parang gano'n na nga. Sasama ba siya nito sa lugar na yon kung hindi niya ito gusto? Napangiti na lamang siya. Sanay siya sa alak kaya naging sunod-sunod na ang pagtungga niya. Si Gerald ay nagsisimula ng maging pilyo. Kanina lang ay magkaharap sila sa pagkakaupo. Pero ngayon ay nasa tabi na niya ito. Naglalakbay na sa mga hita niyang isang kamay nito. Teka! Nagpapanik na pigil niya rito. Hindi kasali yan sa usapan. Nagsalubong ang mga kilay nito. Anong usapan? Lumayo siya rito. Yun na nga mismo eh. Wala tayong usapan. Ani niya na tila biglang nahulasan. Iuwi mo na ako, Gerald. Tinititigan siya nito ng mataman. Tila inaaro kung seryoso siya o ano. Sa huli ay bumuntong hininga ito. Laglag ang mga balikat na tumayo ito at inayos ang sarili. Maya-maya lang ay sakay na sila sa kotse nito pabalik sa Metro Manila. Mula noon ay hindi na nangulit si Gerald. Hindi na niya alam kung magnobyo na nga ba sila. Pero patuloy ito sa pagbibigay sa kanya ng kung ano-anong regalo. Kahit hindi niya alam kung ano talaga ang estado ng relasyon nila, masaya siya kapag kakasama ito. Bagay na hindi naman madalas mangyari dahil sa Cavite ito nakatira at abala ito sa negosyo. Nang makapasa siya sa board exam, nirigaluhan siya nito ng diamond bracelet na hindi biro ang halaga. Akala niya ay wala ng katapusan ang mga saya sa present ni Gerald sa buhay niya, pero ang lahat ng katuwaan niya ay nakatakda palang maglaho. Nang minsan nag-shopping sila ni Pichu sa SM Mall of Asia, nakasalubong nila si Gerald. May kasama itong isang babae na hindi nalalayo sa edad nito. May tulak-tulak na stroller ang babae. Napakunot noo siya. Marahil ay 3 years old ang batang sakay sa stroller. Siniko siya ni Pichu. Nakikita mo bang nakikita ko, sister? Nanlamig ang buong katawan niya. Napahinto siya sa paglalakad. Na magtama ang mga mata nila ni Gerald. Nagkulay papel ang mukha nito. Ngunit saglit lang yon dahil tila walang anuman. Na ipinagpatuloy nito ang paglalakad kasama ang babae at ang bata. Karen! Untag ni Pichu sa kanya. Bakit hindi ka pinansin ni Gerald? Matagal bago siya nakasagot. Pichu, sa tingin mo, pamilyado na si Gerald. I mean, asawa't anak kaya niya yon? Yung kasama niya. Honestly, obvious naman Ining. Walang hindi magsasabi na hindi sila isang pamilya, no?
Napasinghap siya. I'm sorry girl. Tumangulang siya. Lutang na ang pakiramdam niya. Hanggang sa maihatid siya ng kaibigan sa kondo niya. Kinagabihan ay tinawagan niya si Gerald sa cellphone nito. Nagtamang hinala siya lalo na nang hindi agad nito sinagot ang tawag niya. Nang magsalita ito sa kabilang linya, mababakas ang lungkot sa tinig ni Karen. May asawa ka na ba, Gerald? Hindi na nagtumpik-tumpik pa na pagsasabi ng babae. Matagal bago siya nakasagot. Pichu, sa tingin mo ba, pamilyado na si Gerald? I mean, asawa at anak kaya niya yung mga kasama niya? Honestly, obvious naman ining eh. Walang hindi magsasabi na hindi sila isang family. Napasinghap siya. I'm sorry girl. Tumangulang siya. Lutang na ang pakiramdam niya. Hanggang sa maihatid siya ng kaibigan sa kondo niya. Kinagabihan ay tinawagan niya si Gerald sa cellphone nito. Nagtamang hinala siya lalo na nang hindi agad nito sinagot ang tawag niya. Nang magsalita ito sa kabilang linya, mababakas ang lungkot sa tinig nito. Karen, may asawa ka na ba, Gerald? Hindi na nagpatumpik-tumpik na tanong niya. Matagal bago ito nakatugon. Yes, Karen. But I want you to know na hindi maganda ang pagsasama namin ni Melissa. Matagal bago ito nakatugon. Yes, Karen. But I want you to know na hindi maganda ang pagsasama namin ni Melissa. Hindi ko maipagtapat sa'yo nung una dahil ayokong layuan mo ko. May pagmamadali sa tinig na paliwanag nito sa pangambang marahil na mag-disconnected agad siya. Magpapail ako ng annulment. Pinatay niya ang cellphone. Saka tulalang napatitig lang sa kawalan. Namumugto pa rin ang mga mata ni Karen nang datnan siya ni Pichu sa condominium unit nila. Sa pintuan pa lamang ay nagbubusa na ito. 3 araw kang nagluluksa ng dahil sa magaling na lalaking yun. Karen, magunos dili ka nga. Madaling kalimutan ng hudyong yon. Dahil manloloko siya. Ewan ko, Pichu. Nabubuisit ako sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Nangihinayang ako na ewan. We were good together. He was a gentleman. Hindi niya ako pinipwersang iniisip ko na baka naman novel ang intention niya sa akin. Baka totoong magpapahal na siya ng annulment at ay nako. Tigilan ang kabaliwan. Hindi mo deserve ang tulad ng Gerald na yan. Pamilyado siya. Niloloko ka niya. Ano ka ba naman, Karen? Ay, maraming lalaki nagkakandara pa sa'yo. Hello? Hindi siya sumagot. Nagkita na ba uli kayo? Umiling siya. Tumawag lang siya. Hindi pa ako handang makita siya, Pichu. Basta nang mag-usap kami the other day, sabi niya, mahal niya ako at ayaw niyang mawalan ako sa kanyang buhay. Hindi niya mahal si Melissa. Yun ang sabi niya. Pero hindi siya makahiwalay dahil may anak sila. Aksidente lang ang pagkakabuo ng bata. Ay nako, naniniwala ka naman? Hindi siya nakaimik. Magkaintindihan nga tayo, babae. Are you telling me na ipagpapatuloy mo ang pakikipagmabutihan sa lalaking yon? Matagal bago siya nakasagot. Well, untag nito sa kanya. Bumuntong hininga siya. Nakapag-decide na ako. Iwasan ko na si Gerald. Ay, salamat naman. Isipin mo na lang ang anak nila.
Magiging kawawa yun kung maghihiwalay ang parents niya sa edad niyang yon. At ikaw, isipin mo rin ang kinabukasan mo, Mare. Ang bata mo pa. Huwag mong sirain ang buhay mo sa mga ganong klaseng lalaki. Kung ako sa'yo, magko-concentrate na lamang ako sa karir ko. Tapusin mo ng pakikipag-ugnayan sa walang kwentang Gerald na yun. Tumango siya. Yun na nga mismo ang plano niya. Na mga sumunod na araw, ay nagkulong na lamang siya sa kondo. Ipinaputol niya ang subscription niya sa Globe. Nag-prepaid na lamang para hindi siya makontak ni Gerald. Ipina-disconnect na rin niya ang kanyang landline pero hinaharas siya nito sa condominium, demanding that they talk. Kaya kinausap niya ang gwardiya ng Lion Park na huwag nang papasukin pa si Gerald sa loob ng condominium building. Sa totoo lang, ngayon ay natatakot na siya rito. Ako na lamang mag-grocery para sa'yo. Pagbobolontaryo ni Pichu ng hapong yun. Tinawagan siya nito para kamustahin. Alam na nito ang tungkol sa ginawang pangaharas ni Gerald sa kanya. I-text mo na lamang sa akin ang lahat ng kakailanganin mo at ako nang bahalang magdala riyan. Salamat, Peach, ha? Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat ng ginagawa mo sa akin. Emo ka pa riyan. What's our friends for, bruha? Kamusta ka na nga ba? Siguro naman, natauhan ka na dyan sa Gerald na yan, ano? Oo. Lumabas na ang tunay na kulay ng tarantadong yon. Mabuti na lamang at nagkabukingan talaga. Habang maaga pa. Mabuti naman. Siya nga pala, alam na ba ng parents mo ang tungkol kay Gerald? Hindi ko na ikwento si Gerald sa kanila. Muli ay napahugot siya ng malalim na hininga. Hindi pa ako ready magtrabaho, Pichu. Parang hindi pa kaya ng utak ko eh. Well, ikaw ang bahala. Pero ang tanong, may anda ka pa ba? Meron pa naman akong kaunti. Dapat nga magpapadala ako ng pera kina mama next week eh. Para sa tuition ng mga kapatid ko pero magpapas muna ako. Kailangan ko rin ng pera habang wala akong trabaho ngayon. I understand, Karen. Kung may problema ka sa pera, sabihin mo lang sa akin, okay? Thank you talaga, Pichu ah. Ayos lang yun. At dito na po natatapos ang unang kabanata ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.